niyang mapapansin, mapag-uusapan. Effective yung social pressure. Oo, pero alam mo medyo delikado rin tong strategy na to kasi depende sa office culture, pwede tong mag-backfire. Pwedeng makonsider na unprofessional conduct. Sa bagay. Pero dito sa kwento, parang kumampi sa kanya yung mga tao. Mukhang successful yung first step. Mukha nga. Ano yung sunod? Sunod, presentation sablay. Medyo mas technical to. Co-presenter sila ni Mark para sa isang important client pitch. Eto yung sa trabaho na mismo ang ginamit. Paano? Bago raw yung meeting, may ginalaw yung narrator sa slides ni Mark. Isang linya lang daw. Anong linya yun? Yung original daw, we aim for growth and synergy. Okay naman, di ba? Ginawa niyang, we aim for growth unless distracted by interns. Oh my! Grabe yun. Intern ba si Camille? Hindi naman sinabi pero... Hindi clear sa kwento kung intern si Camille, pero yung distracted Bart, parang tumama pa rin siguro. At nabasa to ni Mark? Sa harap ng client at HR pa. Oo, nabasa niya raw ng malakas sa harap ng clients at HR. Imagine mo yung eksena. Super awkward. Professional sabotage na. Mas mataas yung risk dito. Talaga? Tapos nung tinanong daw siya about it, ang sagot lang nung narrator parang inosente. Oops, masub din an old draft. Very casual. Wow! Ang galing mag-deny. So, ano nangyari after niyan? Kasi may HR na involved eh. Dito na pumasok yung mga consequences. Siguro combination na nung presentation incident at nung na-discovering our future plans sa shared drive. Si Camille raw nalipat ng department. May action agad. Si Mark? Si Mark nasuspende raw. 1 linggo. Okay. So may clear professional impact talaga yung mga pangyayari. Oo. At ang narrator, dahil suspended si Mark, siya na yung nag-take over nung client pitch. Mag-isa siyang nag-present. Tapos, nakuha ba niya yung client? Yun na nga, nakuha niya yung account. At ang grand finale, na-promote siya. Siya na raw yung bagong senior accounts lead. Wow! From broken-hearted to promoted? Talagang nag-align yung mga between para sa kanya, based sa kwento. Ang tindi! Parang pelikula nga eh. Tapos may huling interaction pa sila. Nag-message daw si Mark sa LinkedIn. Oh, ano sabi? Nag-sorry? Sabi raw, proud of you, hope we can catch up soon. Parang ang casual din no? Tapos anong reply nung narrator? Thumbs up reaction lang daw. Walang text. Parang scene na may konting klase. Yun, parang final nail in the coffin. Tapos na ang kwento nila. Exactly. So ano kaya ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Sa perspective ng narrator, yung ginawa niyang paghihigante, na detalyado at medyo, tuso. Strategic. Pwede ring sabihing strategic. Oo, strategic. Naging daan yun hindi lang para makagante, pero para umangat din siya sa career niya. May quote pa nga siyang parang moral of the story, huwag makipaglaro sa opisina kung hindi ka handang mas matindi ang balik, lalo na kung yung ex mo techie at mahilig mag-potluck. Pero ito rin yung nagbubukas ng mas malalim na tanong para sa ating lahat, di ba? Saan nga ba talaga yung linya? Yung boundary ng professional na awayan pag nadala na sa professional setting? O nga, gaano ba katanggap-tanggap yung mga ganitong methods? Kahit sabihin nating, alam mo yun, clever o strategic. Tama, para harapin yung mga conflict sa trabaho, lalo na kung may mga actions na involved na parang nun sa kwento yung may sabotage na, may public shaming. Okay lang ba yon? Isang bagay na siguro, mapapaisip ka nga pagkatapos mong marinig tong kwentong to. Ano sa tingin mo?